So mayroong tanong, ito ay na-encounter ko na itong tanong. Sa Amos 5:18, sinabi rito, aking basahin ha, dito mga kapatid, malalaman na natin na ang ginagamit natin ngayong Lord's Day. Anong ginagamit natin sa Christian religion? Lord's Day, hindi na Sabbath Day. At iyan ay pinayag na kahit sa lumang tipan. Amos 5:8. Okay. So, ito naisip ko, no? Kasi marami na mga simple nagsagot sa mga tirada sa mga huwad ng mga ngaral na wala iba kundi ang mga pastor. Kaya ito ang aking naisip, no? Okay. So, 5:18 ng Amos. At ito ay magagamit nating sagot sa patungkol din sa Seventh-day Adventist na nanatiling nagsundog sa mga Hunyo nga ano ipapahulay. Sa Christian religion, mayroon pa rin araw na tayo ay mamahinga, ngunit Lord's Day na. Kasi binigyan ng Panginoong Diyos ng kahulugan ang mga naisulat sa Old Testament yan. Basahin ko rin yan, ha? Amos 5:18. Okay. Alaot gayon kamo nga nagpaabot sa adlaw sa Ginoo. Sinabi na adlaw sa Ginoo. Alaot gayon kamo nga nagpaabot sa adlaw sa Ginoo, dili kini makaayo kaninyo. Dili makaayo kaninyo kadtong adlaw. Adlaw kini sa kangit-ngit og dili sa kahayag. Dito, no? Ang Domingo adlaw sa Ginoo. Dito, ang ayaw ng Panginoon ay makadaot sa umang mga tao. Pero kung ato ning idritsong basa, ang ipasabot ani kadtong mga daotan. Ang gingong adlaw sa Ginoo, mao ang pagbalik sa Ginoo. Nga sa pagbalik sa Ginoo, kadtong mga daotan, alaot. Kaya wala naman sila time na magbago. Yung mga tao na hindi nila kinilala ang Panginoong Hesus. Kaya sinasabi rito na alaot kamo. So, okay. Sama kini sa usa ka leyon nga kasama kini sa usa ka tawo nga milikay sa leyon og nakasugat hinoon og uso. So ang balikan, ang ibig sabihin dito sa Amos 5:18 ay para ni sa mga taong gumawa ng mga masasama o gumawa ng mga kasalanan na mga malaki na para sa kanila ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay hindi makatulong. Kasi yan ang maglaglag na panahon na maimpirno sila. Yan, yung mga buhay pa, no? Yung mga buhay pa. Na tuwing magbalik ang Panginoong Hesus na mayroong mga buhay pa, ito ang ibig sabihin dito na alaot sila. So, malinaw. Now, akin mo lang basahin baka mayroon na kong malimutan, no? Pero akin basahin na ang sinasabi sa Amos 5:18 na araw ng Panginoon ay ang ipinag sa 1 Pedro 1:19. At basahin na ito na ang ginagamit, ito na ang batayan o ito na ang ginagamit ngayon sa Christian religion. Ito ang aking basahin. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon o tagdon pag-ayo. Kay kini sama man sa suga nga nagdanag niya sa kangit-ngit. Lord's Day ha? Pero dire sinasabi, kay kini sama man sa suga nga nagdanag diha sa kangit-ngit. Hangtod nga mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo. Muna ang adlaw Domingo nga nabanaw ang Ginoo, ako na isunod og basa ron. No kadtong giingon akong isunod. Nga uban man usay malintan, no? Hangtod nga mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo.
Morang Lord's Day ang atong gigamit karon. Dili Sabbath Day. Sa Ginoo og ang kahayag sa kabugason mo dan-ag sa inyong mga kasing-kasing. So dito, adlaw sa Ginoo hangtod nga mo banag-banag ang adlaw sa Ginoo. Unsa nang adlaw? Aki basahin mga kapatid ang San Mateo 21, 8 at saka 6 at saka 9 na sinasamba o ang ibig sabihin ni San Pedro na araw ng Panginoon ay ang araw ng linggo. Nagsayin na San Mateo 28. Dito mga kapatid, San Mateo 28, 1. Yung sinasabi ni San Pablo na pagbanag-banag sa adlaw sa Ginoo ay adlaw linggo yan, araw na linggo yan. At sana, tapos sa adlaw na ipapahulay, sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw ng Domingo. Sa pagbanag-banag sa buntag sa adlaw ng Domingo. Pero si San Pedro, pinalitan niya ang adlaw ng Domingo, sinabi na niya, adlaw sa Ginoo. Kaya, ang termino natin sa araw na tayo ay mamahinga ay Lord's Day, hindi Sabbath Day. So yan mga kapatid. So, ang ayaw ng sinasabi na sa Amos 5:18 ating balikan na kangit-ngit para ang pagbalik sa ang adlaw sa Ginoo, kangit-ngit para sa mga tao, ang ibig sabihin niyan ay yung mga masamang tao. So, malinaw kasi ang araw ng linggo ay yan ang araw na nabubuhay ang ating Panginoon Diyos. Or sa Amos 5:18, ang may ipinayag din itong iba na sa pagbalik sa Ginoo. Sa pagbalik sa Ginoo, ang laot ni para sa mga nagmuhat o nautan kay impyerno naman sila. At ito pa, ito, salamat doon. Ang ibig sabihin mga kapatid na sa pagbalik sa Ginoo, doon na pa yung mga buhi. Ito ang aking nalimutan mo. Munting nalimutan ako na hapit malinti. So sa pagbalik sa Ginoo, na pa yung nabuhi. At sabi na ang 2 Tesalonica. Mga katong mga buhi pa balik sa Ginoo na nagbuhat ng dautan, mo nang niingon na alaot sila na alaot sila pagkamot sa adlaw sa Ginoo. So, buhi pa, sulit. Hindi balik napay buhi sa 5, no? Okay, ito, sa 4 niya, hindi 5. Unong Tesalonica, 4, 13 hanggang 14. Mga isuonbot kami na masayod kamo sa kamaturan, may tungod niya atong nangamatay na. Aron dili kamo mag-uol ingon sa mga buhi na walay paglaom. Kay kita natuman nga si Kristo Jesus namatay o nabanaw, busa nato kita nga banahon sa Diyos kantong nangamatay na nangamatay na nagtuo kang Jesus aron paubanon kaniya sa 15 ay. Ang pagtulungan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili mag-una ni adtong nangamatay na. Mao po niya gitudlo sa mga saksi nga i-rapture sila inigbalik sa Ginoo. Mga saksi, sila raw ang mo bayaw, i-rapture. Kung angkol pa rin mga mini, no, ang mga grupo. So ito ang sinabi pa sa 16. Unya mabati ang singgit sa pagmando og ang tingog sa arkanghel ingon man ang ang lanog gikan sa ang ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios o mukunsad ang Ginoo gikan sa langit mao'y unang mabanaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kitaon niya uban na kanunay sa Ginoo. Mo ni pasalig ni San Pablo sa mga tunay nga Kristiyano. Na
uyog na ta sa Ginoo. Nya katong mga buhi pa, inigbalik sa Ginoo, dili na mamatay, kundi dili bayaw na. Bayaw na niya. Mausab na iyang kahintang espirituanon na siya. Wala siya mo ang ikamatayon, pero mahimo na siya espirituanon. Yan ang ating basahin kung hindi ko nalimutan, ha? 1 Corinto 15. Na katong mga buhay pa balik sa Ginoo, di na sila mamatay. Yan, automatic na mausap ang ilang kinabuhi. Mahimo na silang espirituanon. Okay. Pero madugay ko no? So nga mo mausap na mo kanit ang ato ang kahintang. Ayun. Ay, madugay ko, no? Dito sa kunya, kaya kasi topic kalimangguan, no? So, yan mga kapatid. At dito pa rin, ating basahin sa ang 2 Timoteo 4:1 na ang adlaw sa Ginoo nagpahayag na sa pagbalik sa Ginoo, no? At tinasayan na niya nagpahayag din sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, mo ng adlaw sa Ginoo. At sa araw ng Linggo na mauna ang kinilala ng mga Kristiyan na araw na magsamba tayo ng Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Kasi yan ang araw na muling nabuhay ang Panginoong Diyos. Atin sa mga kapatid, ang 2 Timoteo 4:1 na ang sinasabi na adlaw sa Ginoo, mao ang iyang pagbalik. Isa sa kahulugan, ibig sabihin, 2 Timoteo 4:1. Saya na, kung saan tayo sa 2 Timoteo 4:1. Awakon ko ikaw at tubangan sa Diyos o ni Kristo Hesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kon patay, nga tungod kay mobalik man siya o tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha badlunga dasiga og tuloy nga mapailobon ang mga tao, mga manudlo kita, no? Napo din ay disputan. Pero ang iyon din akong akong punto din na tungod kay mubalik man siya. Mo na ang adlaw sa Ginoo pagbalik. Pero malinaw din pinayag sa Pahayag 22, no? 13, na sinabi na natin Panginoong Hesus sa pamagitan ni St. John sa kanyang sulat na bumalik yun ang Panginoong Hesus. Yan, atong buhay pa aking balikan sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus ay uban na kaniya, no? 22, 13. Si Jesus mingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalagante aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha o ang Omega, ang nayuna o ang naulahi, ang sinugdan o ang katapusan. So, mubalik ang Ginoo. So, yan ang tinatawag na araw ng Panginoon o adlaw sa Ginoo. So, yan ang patungkol sa sinasabing ano ang ibig sabihin sa Amos 5:18 na adlaw sa Ginoo. So pa, no? Literay pa rin, no? Sa literay pa rin tayo. So, mga kapatid, ito pa rin, no? Ang dapat ito rin natin malaman. Bakit ang Panginoong Diyos ay hindi na natin tinatawag sa kanyang pangalan na Yahweh. At pinalitan ito sa hindi tinatawag sa mga Hudyo at saka sa atin sa Christian religion ang Diyos na hindi natin tinatawag ang Diyos kanyang pangalan na Yahweh. Ito ay pinalitan sa mga Hudyo at sa atin ngayon ng salitang Adonai. Ang Adonai is an Aramaic word meaning Lord. Ito ang ginagamit sa mga Hudyo sa pagtawag nila sa Panginoong Diyos. Kasi
Natakot sila na magkasala. Kasi sa Ten Commandments ay malinaw na ipinahayag na hindi natin gagamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa masama. At ito sa ng Exodo 28. Ito ang dahilan bakit ang mga Hudyo hindi na nila binanggit ang pangalang Yahweh, kundi Lord na ang kanilang ginagamit. 28. I'm sorry, 28. Sa 7. Ayaw gaminta ang ako ngalan sa daotang tuyo. Silutan ko simsan kinsa nga magpasipala sa ako ngalan. O ng mga Hudyo, nahadlok sila. No? According sa official teaching sa ating simbahan, according sa history, samot as Bible, nahadlok sila nga mo gamit, natakot silang gumamit sa pangalang Yahweh tuwing sila ay magdasal. Hindi nila sabihin, Yahweh, kaawaan mo kami, hindi na. Ang kanilang ginagamit, Lord, kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Yan ang ginamit at yan ang ginagamit sa Christian religion. Kasi mga kapatid, ito ang banal na kasulatan ay may dalawang tipan, old and new. Nga nagpapahayag sa dalawang katauhan ng Diyos sa dalawang panahon. Sa unang panahon o Old Testament o Lumang Tipan, ang sa katauhan ng Diyos ay mga Hudyo or Judaism religion. Ang sa katauhan ng Diyos sa New Testament ay Christian religion na nakilala bilang Roman Catholic Church. Yan. So sa Christian religion, ang tawag natin sa ating Panginoong Diyos ay, sa Diyos ay Panginoon. Hindi na natin tinatawag na Yahweh. Kasi baka mapasipalahan natin ang Panginoong Diyos. So, Panginoon na ang ating tawag. At yan ang ibig sabihin sa salitang Adonai na isang Cebuano, isang Aramaic word na ang ibig sabihin ay Lord. Sa Bisaya, Ginoo. So yan, no? So ating basahin mga kapatid na nagtanong si Moses sa Panginoon, Lord, ano ba ang pangalan na isabi ko sa mga tao magtanong na kayo ang napadala sa akin? Ang Panginoong Diyos ay nagsabi, at dito sa Hebrew Bible, mababasa natin ang salitang Yahweh. So, kagabi, tinalakay ko na ito, no? Bakit mayroong saksi, mayroong Jehovah. So, dito sa Exodo 13:14, simulan natin sa 11. Sorry. Ito ang sinabi. Apan ningon si Moses, kinsa man ako nga patuhon mo sa ari sa Egypto aron pagbuhat sa mga Israelita. Ang Diyos nito ba, umanan ko ikaw o inigdala mo mula sa katawan gawa sa ito, simbaw na ko ninyo ninin bukira, mao kini ang magmatuod nga gipadala ko ikaw. Si Moses ningon sa Diyos, kung natuon ko ang mga Israelita, o ingnan ko sila, ang Diyos sa inyong mga katigulangan, nagpadala ka na ko nganihi kaninyo o mangutana sila ka na ko kinsa may iyangalan kung sa may ako ito ba kanila ang Diyos mingon kang Moses ako mao ako tingna ang mga Israelita si ako mao ang nagpadala ka na ko I am who am. Kung i-attach natin or basahin natin sa Hebrew ang original, ang nakasulat dito ay YHWH na binigas ng audio na Yahweh. So yan, no? So, dahil ayaw nilang magkasala, kasi ayon sa Exodo 27 na huwag niyong gamitin, sinasabi ng Panginoon na huwag ninyong gamitin ang aking pangalan sa masama, kaya pinalitan ng mga Hudyo ang pagtawag ng ating Panginoong Diyos sa salitang Panginoon. Hindi nasa kanyang pangalan na Yahweh. So yan, no? So, dapat malaman natin yan, no? Kasi upang marami tayong mga palaman at may sagot sa mga sinta at magamit natin sa pagsagot sa mga sinta. At mga kapatid ko, mga Katoliko, kung marami ng maging Katolik may defender at kahit hindi, same day, na
mayroong kalaman, aking balikan, mamumura sa mundo ang mga sikta kasi wala na silang maakin. Kasi makatulong naman tayo sa mga kapatid natin hindi pa masyadong matibay sa ating pananampalataya sa pamagitan sa pag-share natin sa kanila sa ating mga nalalaman. So, yan ang naisipan ko kaya in-share ko din ang aking mga inarin sa aking aklat. So, ito pa, no? Dito pa rin tayo sa letter A, sa salitang Advent. Ano ba ang salitang Advent? No? So, ang salitang Advent, mga kapatid, sa Latin, Adventos, na nangangahulugan ng pagpunta ng Panginoong Hesus dito. Sa Bisaya, pag-anhin. Yan ang salitang Advent, no? Sa Latin, Adventos. Na sa ibang salita ay sa Griego, parousia. Ang Adventos, sa Latin, sa Griego ay parousia. At ang parousia ay nangangulugan din ang pagpunta ng Panginoong Hesus dito. Yan ang parousia. At saka nangangulugan din ang salitang parousia sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesus. At yan ang ating mababasa sa San Mateo 24:30 na bumalik ang or maging matatawang tao ang Diyos at saka bumalik din siya. At yan ang ginamit ng mga Sabanista kaya tinatawag nila ang kanilang simbahan na Seventh-day Adventist. Nagpaabot sa Diyos sa ikapitong adlaw. Balik na Lord Jesus, itunong balik niya ikapito. Pero yan ang pag-iisip ng mga Sabanista na nang bumalik ang Panginoong Hesus, adlaw sa bando mo anhe. Adlaw sa bando mo anhe. So, ating basahin ha? Sa San Mateo 24, sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa 24:30, na ito na yun dito na ang Panginoong Hesus ay bumalik yun, no? Ito ang sinabi. Okay, 30. Unya butong ha sa langit ang timaan sa anak sa tao, sa ang Panginoong Hesus kasi siya nagpakumbaba. Manghilak ang tanang banay sa yuta o makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit na may gahom o dakong himaya. Dito masagot din natin ang sinasabi ng mga saksi ni Juba. Ano sinasabi ng mga saksi ni Juba? Ang Panginoong Hesus ay bumalik na noong 1914. Tanungin ninyo sa mga Sabanista sa saksi ni Juba, di ba? Ang Panginoong Hesus ay bumalik na noong 1914. At spiritually, at sila lang ang nakaalam, walang iba. Magkagong yun, masaksi, no? Sa Salmo 35:11, ito ang sinabi. Mga bakakong saksi, nagbutang-butang kanako o gipasangin lang nila ako nga nakasala. Mga bakakong saksi. So, doon yung mga saksi bakakon. So, noong 1914, sinasabi ng mga saksi na bumalik ang Panginoong Hesus. Ngunit dito sa San Mateo, sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa chapter 24, verse 30, ay malinaw na ipinahayag na tuwing ang Panginoong Hesus ay bumalik, lahat ng tao makakakita sa Kanya. At basahin muli ha. Unya, mutong nga sa langit ang timaan sa anak sa tao. O manghilak ang tanambanay sa yuta o makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit na may gahom o dakong himaya. Malinaw. Pero ang Sabanista, ano ang sinasabi at sa mga Sabanista din, ano ang ipinaharal nila? Ang Panginoong Hesus ay bumalik na noong Mayo, this no? Yung nakalipas na buwan. Mayo 15. Di balik na daw ang Ginoo. Sana matao din. Inibalik sa Ginoo, dagang makakita, pero kung sa Ginoo sa Sabanista, sila rin nakabalo. Kaway nung dahil yung Sabanista ko na. Napakalinaw dito, makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Ang tanang tao makakita. Anong sinabi ng mga Sabanista? Kami rin nakabalo, nibalik na itong Mayo 15. Saksi ni Juba, kami rin nakabalo, nibalik na itong 1914. Okay, kung bini, no?
So, admin, meaning pagbabalik. So, sari-sari na itong style, no? Pero makatulong. Kaya ito ay aking isinulat sa aking aklat na aking pinangalan ng my lecture, my life. Okay. Ito pa. Okay. Marami tayong matutunan. Bakit mayroong apelido ngayon? No? Ngayon na naman tayo apelido ron. Punta kaya. Nagtang may bawakan na ron. No? Okay. So, admin. Asal itong admin. Okay. Admin. Ito tayo, no? Okay. Okay, ito. Balik tayo sa admin. So, binasa ko na ang pahayag 22, 12 hanggang 13, no? 20 din, mabalik din ako sa Dili Madugay, ang Panginosos, no? Ito, basahin ko. Sang sa 20. Pahayag 22, 20. Ang Panginoon Isus mabalik, yun, yan ang makakita. Siya nga mo'y nagmato nining tanan ng ingon, mubalik gayon ako sa Dili Madugay. Hinaot paunta, umanhi ka na Ginoong Hesus. So, mubalik yun ang Ginoo. Malinaw. Now, ito, patungo naman sa alagad. Upang ma-encourage kayo mga kapatid na mag-alagad yun sa Ginoo. Nandyan ba sa Bible ang kinanglan ng mga alagad sa Ginoo? Kalimuban siya ng humog-humog, layaw-layaw. Kalimuban po mga maestro, pag-retire, hindi na una. Hindi, retire ako, suri-suri na ako. Naon kasi kapasite ng mga lagad, pero wala ang gamitan. Ano man, di man ay masa Biblia, o aman ng puyo sa ilang pagkakristohanon. Una-una lang Ginoo, Nanay Lino, Bagyo. So dito mga kapatid sa banal na kasulatan, malinaw na giauhang kita si Ginoo nga mo alagad niya. Ibasahin ha, marami itong talata. Sa Roma 12, 6 hanggang 8, malinaw na ipinayag dito na kung mayroon tayong panahon, katakos, ability na maglingkod ng Diyos, gawin natin. Ito ang sinabi. Roma 12, 6 hanggang 8. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-lain katakos, sumala sa grasya nga gihatag sa Diyos kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa minsay sa Diyos, himuon ta kini, sumalas pagtuo nga aniya kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Nang kamuli ang naipanahon, pagkaabag mo, sige, standby lang na plan niya, hindi kamatay. Pabutang na yung Biblia ng inyong lungon, kaway nung dan, ba katoliko, no? Pasagan. Sa buhi pa, sige naglayaw-layaw, suroy-suroy, sa kung saray buhato, una-unaan. Pagkamatay, ang tagtungon, butangan Biblia ang lungon. Ya, sa buhi pa, huwag basa-basa ang Biblia. Huwag mga lagan. Dagang kay oras na ipangalagan, pero kalikod-likod na sa balay. Ya, pagkamatay, ang kaabang dili mo, bilya, suko ang tagtungon. No? Bilyahan man, di man ay limbaw, lahubog pa yun. Longo kang Ginoo, gugma mo lang, sila makaabang, natakdan ko sa gugma sa Ginoo, kaya nangalagan niya, bilyahan niya po ng mga taong may simba-simba. Kaya ugma man ang Ginoo. So, ang sabi kayo man kung may katakos kita sa pagwali sa minsay sa Diyos, himuon ta kini. Kung ako muwali, di ko preaching yun. Ditagaan mo kung sino, aning buhata, aning maong kaalam. Kung may katakos kita sa pagwali sa minsay sa Diyos, himuon ta kini. Sumalas pagtuo nga ani akanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, no? Kung may, balik mo din Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinanglan mga lagad kita. Kung sa pagtodlo, magtodlo kita. Wala ka nang magkamong mga retired teacher,
Sa simbahan, putang dili bitaw na kadagnaw. Dili pareha ng eskwelahan na kadagnaw. Domingo raw na manunlo, pero sayang, dumitan ninyo ang inyong tayo. Sa 8, kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, ito na yung mga consoler, no? Maayo mo dasig, no? Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton takili. Ang muhatag, maghatag na walay tihik-tihik. Dili na, igo lang mo din mga tihik. Nighalat sa simbahan, pagbuol sa lilis, dugay kay nakakuot. Di pa'y ang lilis kini, dugay nakakuot, masing dako ni. Sus, namili ram na 5 sa iyang bulsa kay masing 20 ujes ang mabunot. Pagkatihik, niya o na problema, Lord, natagi ko 1,000 Lord, ay dako kay kung mayroon nun Lord, natagi ko 10,000 Lord, in hospital ako ang mama Lord. Yan mo halat sa simbahan, 5 pesos lang. Yan ang gingon sa Ginoo, kung may katakos kita sa pagdasig sa ubang buhaton takini, ang muhatag, maghatag na walay tihik-tihik. Walay tihik-tihik. Ang mangulo, kinahanglan na dili magligoy-ligoy. Uban po niya. Uban, magligoy-ligoy po. Mangulo ng mga religious na mga grupo. Magligoy-ligoy po. Ayaw ba mga safety? Mangulo, magwali-wali, pero manguya buglain, bisang may asawa. Mauling bingon din eh. Ang mangulo, kinahanglan dili magligoy-ligoy. Ang nga sa buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat na malipayon. Maunig giawag na ito sino. Walang mga isuon, nauna-una ko na akong gi-arrange sa katinawa na akong gining i-share. So na pa, no? Sa 11, kung sa gingon sa 11, Roman 12 yapon, pagkugi ka mo o alagani ang Ginoo sa kinasing-kasing kayon. Pagkugi o alagani ang Ginoo sa kinasing-kasing kayon. Kita, alaga naman tao ganahan. So ba? So, dili gipayag mo iso na ang gasa nga giyatan sa Dios kanato ato ginang gamiton. 1 Pedro 4:10 hangtod 11 hanggang 11. Linsay na 1 Pedro 4:10 hanggang 11. Ito. Okay. Ingon nga maayong pinialan sa nakalain-laing mga gasa sa Dios, ang tagsa-tagsa kinahanglan magamit sa talansaong dasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Ang nagwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Ug ang nag-alagad kinahanglan mag-alagad sumala sa kusog ng gihatag sa Dios. Gihatag kaniya sa Dios. Aron nga sa tanan butang daygon ang Dios pinagi kang Kristo Jesus kay iya ang tanan dungog o gahom hangtod sa kantoran. Napakalinaw, napakaganda. Ang nagwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios o ang nag-alagad kinahanglan mag-alagad sumala sa kusog ng gihatag kaniya sa Dios. Walang may suon. Wala kang yun ba? Bilkay. Alagad bro, mga alagad magdodro, dili focus, padungo kong kamay istorya, mabikil, undang dayon, stilan din mo ko, di natulay mo. Ito ba? Sa nagyawag kita na magkugi, 1 Corinto 15:58. Ako mga alagad ta magkugi kita, di kita magtapol-tapol. Di mo ba, mga kaabang, ikaw sa nito bro, eh. Kapoy man ko ron. Why? Ikaw sa iwali dito sa plaza bro. Kay kapoy ko ron. Wala. Sana naman mamatay ng tao makapahuwi naman tao. Ako, usan din ko sabi ko ano na. Kung yun, may taspetan. Pero kang wag nawa, wag yung may kapritseng, no? Kaya ang among sakyanan, may gamit. Gamit sa anak, may kapritseng dito sa Santo Tomas. Nga, ni ulan man po, paghapon, mula ni ulan, mga hapon na yun ako, pero alam na ako, yung sasakyan, no? Ikamdahan sa mga speaker, dako-dako mo na yung mga speaker, may madalang motor. 56, 58.
Busa mga minahal kong kaigsuonan, barog kamo nga lig-on o dili matarong. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Pagkugi yun kanunay. Kaya nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayon makawang. Ito, kung hindi kita alagad, hindi kita makawang, makasulod yun ka sa langit. Imagine, makasulod ka sa langit, basta-basta na. So magkugi kita pangalagad mga igsoon. Di kay kugi, mangalagad na ganahan. Bikilo kamay, mangluod na yun, pastila na yun, idamay ng Ginoo. Hindi na ito idamay ng Ginoo, atong pangalagad niya. Ito ba? Okay. Sa Colosas 3:23 na ang atong buhaton kinahanglan para gyud sa Ginoo niya kinasing-kasing, no? Colosas 3:23. So isir gyud ako ni mga igsoon kay aron makakaton ka sa mga pulong sa Ginoo nga nasulat sa Biblia. 3:23. Unsay ingon dinhi? Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing sama lang na inyo kini gibuhat alang sa Ginoo o dili alang sa mga tao. So nga itong pagpangalaga, dili alang sa tao, para na sa Ginoo. Munang mangalaga dito, hindi mo na ito sa kinasing-kasing yun. Huwag masabot, walay tapol-tapol, way mga unsa pa niya, kinasing-kasing yun, hindi niya na makawang na itong pagpangalagan. Baka sunod niya sa sinarihan sa langit, ana. So, why puhol-puhol, no? Nga, mag-alagay po ta sa usag-usa, mo na gitulo po sa Ginoo. Ako yun masahon dahil kaning uban po, kita usahay, baliwala ang rato niya ito isang tao, no? Pero sa Ginoo din eh. Sa 1 Pedro 5:5, gingon din eh. Kamu usab nga mga batanon, mga batanon na sada, kamu usab nga mga batanon, kinanglan mo tawod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa. Kay ang kasulatan ng ingon, kontra sa Diyos ang mga garboso, apan maluoy siya sa mga mapailobon. So, biyawag mo din ang mga batanon, no? Mga alagad yun. Mag-alaga rin sa usag-usa. Bawdo na kita, no? So, mga alagad dito mga igsoon,